Hello mga karelasyon. Ang atraksyon sa relasyon ay parang apoy. Sa simula, ang apoy, maraming excitement, kilig ang pakiramdam. Pero habang tumatagal, kailangan itong mas alagaan. Hindi naman sa nawawala agad yung pagmamahal. Pero dahil ang emosyon ng tao ay nagbabago sa paglipas ng panahon. At minsan hindi natin namamalayan na may mga ginagawa tayong bagay na unti-unting nagpapahina sa atraksyon ng partner natin. Kaya ang goal ng video na ito ay awareness. So, pag-uusapan natin ang mga 10 pagkakamali ng babae na unti-unting nagpapalamig sa lalaki sa isang relasyon. Number 1, ito yung sobrang pagiging controlling. Isa ito sa pinakamabilis makapagpalamig sa lalaki ay yung pakiramdam niya na kontrolado siya sa lahat ng bagay. Halimbawa na lang, paulit-ulit mong tinatanong kung sino ang mga kasama niya, saan siya nagpunta, anong oras siya uuwi. Hindi ibig sabihin na mali ang mga pagtatanong na yan. Normal lang na may concern ka sa partner mo. Pero kapag nararamdaman ng lalaki na parang wala na siyang sariling space, nagsisimula siyang ma-stress sa relasyon. Ang lalaki ay natural na naghahanap ng freedom sa buhay niya. Kapag pakiramdam niya na ang relasyon ay parang isang kulungan, may tendency na unti-unti siyang lumayo emotionally. Dahil pakiramdam niya nawawala ang sarili niya sa relasyon dahil sa sobrang paghihigpit mo. Number 2, laging may drama kahit sa mga maliliit na bagay. May mga babae na kahit maliit na bagay lang ay nagiging malaking issue. Late lang ng ilang minuto, inaaway agad-agad. Hindi lang agad nakapag-reply, galit na yan. Sa simula, maaring iniintindi pa yan ng lalaki. Pero kapag nangyayari na ito ng paulit-ulit, napapagod na rin siya. Dahil pakiramdam niya, bawat araw may bagong problema. Ang totoo niyan, karamihan sa lalaki ay naghahanap ng katahimikan, peace sa relasyon. Hindi nila gusto ang relasyon na puro drama at tension. Kapag ang lalaki ay palaging nakahanda sa susunod na drama, unti-unti siyang nawawalan ng gana sa relasyon. Number 3, nawawala ang appreciation. Sa simula ng relasyon, maliit na bagay na ginawa ng lalaki, sobrang naa-appreciate mo na. Kapag sinusundo ka niya, masayang-masaya at nagpapasalamat ka. Kapag may ginagawa siyang mga sweet na kilos or gesture sa'yo, tuwang-tuwa ka. Pero habang tumatagal, minsan nagiging normal na ang pakiramdam ng lahat. Hindi na pinapansin. At kapag ang tao ay pakiramdam niya na hindi na siya na-appreciate, unti-unting nawawala ang motivation niya. Ang appreciation ay parang gasolina na nagbo-boost sa relasyon. Kapag naglaho na ito, nauubos ang drive, ang energy ng partner at titigil na yan. Number 4, palaging negativity ang energy, ang vibe, ang aura. May mga tao na kapag kasama mo sila, gumagaan ang pakiramdam mo. Pero may mga tao na kapag kasama mo sila, parang mas lalong bumibigat ang pakiramdam, ang mundo mo. Kapag ang babae ay palaging negative, laging nagrereklamo, laging stress ang isinasalubong, problema, laging yung mali ang pinapalaki.
unti-unti itong nakakaapekto sa mood or status ng relasyon. Hindi naman ibig sabihin na bawal maglabas ng saloobin o problema. Actually, mabuti at normal yan. Pero kapag ang relasyon ay puro negativity, nawawala ang joy na dahilan kung bakit kayo nagsasama. Number 5, nawawala ang effort sa sarili. Isa ito sa mga bagay na bihirang pag-usapan pero nangyayari. Sa simula ng relasyon, karamihan sa babae, nag-e-effort pa yan sa sarili nila. Maayos manamit, maayos ang buhok, maayos ang itsura, ang aura, ang ganda-ganda, hindi nagpapabaya sa sarili. Pero habang tumatagal, minsan yung effort na yon ay nawawala. Nagiging relax na. Hindi dahil masama iyon. Normal lang na maging komportable sa relasyon. Pero mahalaga pa rin na alagaan ang sarili mo. Hindi lang para sa partner mo, kundi para sa sarili mo mismo. At kapag nakikita ng lalaki na inaalagaan mo pa rin ang sarili mo, may signal iyon na pinapahalagahan mo ang sarili mo. At yun ay nagpapataas ng value mo sa paningin ng partner mo. Number 6, sobrang selos kahit walang dahilan. Ang konting selos ay normal. Ibig lang sabihin, may pakialam ka, may care ka sa partner mo. Pero kapag labis ang selos, kahit wala naman sa ayos, walang dahilan, nagiging nakakapagod yan. Kapag bawat babae na makausap ng partner mo, meron na agad issue. Kapag bawat pag-like niya sa social media, may problema na agad. Pakiramdam ng lalaki ay wala na siyang ginawang tama. At kapag ang tao ay pakiramdam niya, lagi siyang pinaghihinalaan, unti-unting mapapagod yan. At mananahimik na lang yan dahil ayaw na niya, nagsawa na siya sa pagpapaliwanag. Number 7, ginagawang kompetisyon ang relasyon. May mga babae na kapag may ginawa ang lalaki, gusto nilang higitan yon. Kapag nagbigay siya ng effort, kailangan mas malaki ang effort na ibalik niya sa'yo. Kapag may ginawa siyang mali, kailangan ipakita mo na mas tama ka. Pero ang relasyon ay hindi isang paligsahan kung sino ang mas magaling, mas tama. Ito ay isang partnership. Kapag ang relasyon ay nagiging isang paligsahan, nawawala ang teamwork na kailangan para tumagal ang pagmamahalan. Number 8, palaging pinaparamdam na kulang siya. May mga babae na kahit anong gawin ng lalaki, pakiramdam niya, hindi pa rin sapat. Kapag ganito ang nararamdaman ng lalaki sa relasyon, mawawalan siya ng gana. Dahil kahit anong gawin niya para sa iyo, hindi pa rin siya magiging sapat. Wala siyang ginawang maayos at tama sa paningin mo. Number 9, hindi marunong makinig. Sa isang relasyon, parehong napakahalaga ang magsalita at makinig. Pero may mga pagkakataon na ang babae ay gusto lang marinig ang sarili niyang side. Kapag may problema, gusto niyang ipaliwanag ang nararamdaman niya. Pero kapag nagsalita na ang lalaki, hindi siya nakikinig. Ang pakiramdam ng lalaki kapag ganito ay hindi siya naiintindihan. Wala siyang boses. At ang pakiramdam ng isang tao na hindi siya pinapakinggan, pipiliin na lang yan na manahimik at unti-unting lalayo. Number 10, nawawala ang saya sa relasyon. Ito ang pinakamahalaga. Sa simula ng relasyon, ang saya-saya ninyo, tawanan, kulitan. Pero kapag problema na lang ang laging pinag-uusapan, nawawala na yung joy. At kapag nawala ang joy, nawawala ang dahilan kung bakit gusto ng tao na manatili sa relasyon. Ang relasyon ay hindi lang tungkol sa mga seryosong usapan. Ito rin ay tungkol sa mga moment na nagpapagaan
ng buhay ninyo bilang magkarelasyon. 2,000 years later. So ayan po mga karelasyon, hindi nasisira sa isang malaking pagkakamali lang. Kadalasan ito ay nangyayari dahil sa maraming maliliit na bagay na naipon sa paglipas ng panahon. Pero ang magandang balita ay ito: kapag naging aware ka sa mga bagay na ito, may pagkakataon na mabago ang direksyon ng inyong relasyon.